Buksan po natin yung ating Biblia sa mga aklat ng Pedro, Unang Pedro, Kabanata 2, talatang 9 at 10. 1 Peter chapter 1, verses 9 to 10. Ganito po ang pag-asabi, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na muli ipapahayag ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Akat kami rin ay nagpapakumbaba na minsan pa pahayag mo sa amin, Panginoon, ang katotohanang nais mong sabihin. Hayaan mong sumuko ang aming kaisipan, ang aming mga prinsipyo sa aming katotohanang alam at isuko sa katotohanan na dala ng iyong salita. Alam po namin sa tulong ng Espiritu Santo, iyong paliliwanagin ang aming pandinig, ang aming pangunawa, higit sa lahat, ang aming panampalataya na siyang tatanggap at magsasagawaan ng lahat ng ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na may pamuhay ito, sapagkat ito po'y buhay, kalakasan, ito'y pag-asa, Panginoon. Dalangin po namin, muli mo kaming dagdagaan ng kakayahan at tulungang sumunod sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y makaupo. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan nating dahilan ng pagkabuklod ng ating Diyos. Tayo po ay binuklod, tayo'y inihiwalay mula sa marami at tayo'y tinipon para maging Kanya. Alam niyo po sa lahat ng bagay, nangyayari ito. Kahit sa mga Kristiyano, sa kalupunan ng mga Kristiyano, may mga kasamaan tayong hindi na natin kasama ngayon. May mga kasamaan tayong nanlamig at ganito rin ang nangyari, kaya lang negatibo. Mula sa karamihan, naikayat siya ng ilang mga bagay, maaaring kaibigan o gawain, o mga bagay na nagbigay sa kanya ng kasiyahan, kaya't siya'y binukod, hiniwalay mula sa kapulungan ng mga mananampalataya. At pagkatapos siya'y naging isa at naalipin ng kanyang ginagawa. Ganyan ang nangyari sa buhay ng unang mga tao. Tuwing malilinlang sila ng kaaway, ganun ang mangyayari. Pero sa proseso ng pagpapanumbalik, sa proseso ng pagbabalik, parehas yung konsepto. Mula sa dati mong kinalalagyan na siyang malayo sa Panginoon, na siyang hindi gusto ng Panginoon, muli kanyang ibubuklod at dadalin sa ibang lugar. Hindi ka kasi mababago, hindi ka matutula, walang progreso o pagbabagong mangyayari sa iyo kapag nandun ka sa isang lugar na kung saan nag-impluwensya sa iyo. Kaya't gagawin ng Diyos, ibubuklod ka niya, iwalay ka niya, at doon siya magsisimula na baguhin at ituwid ang ating buhay. Kaya merong pagbubuklod na ginagawa. Katunayan, nagkaroon ng pandemya, yung tinatawag nating COVID, di ba? Makita natin, nagkaroon ng quarantine. Yung quarantine, kapag nakita na meron kang symptoms, ibubuklod ka. Bakit? Para wag kang makahawa. Di ba? Kasi sino mang dumikit sa iyo, sumama sa iyo, tiyak may posibilidad na mahawa. Pero alam nyo sa Bible, yung quarantine ay nagsimula na sa Biblia noon pa lang. Sa tuwing merong ketong, sabi ng Biblia, ibukod niyo siya. Iwalay mula sa kapulungan. Huwag niyo siyang isama. Yung taong nagkasala, nakahipo ng patay, ituturing siyang marumi sa 7 araw, ibukod niyo siya, iwalay, para wag makahawa. Kaya, ang katotohanan ito, nagpapakita
na merong dalawang grupo na sinasamahan sa atin na isang nagdadala ng katuwiran, ng kabutihan, nagbibigay ng kakayahan para tayong maging malapit sa Diyos, at isang grupo na nagdadala palayo sa Diyos, nagdadala ng kasamaan at nagdadala ng kapahamakan. Pero parehas ang grupong ito'y may kapangyarihan na makapanghawa. May kapangyarihan na hubugin ka dun sa nais niya. Kaya, sa prosesong ito, nakita natin sa ating binasa, ang Diyos ang pumili sa kanyang bayan. At yung bayan na to, nung una kasi, ang bayan ng Diyos ay ang Israel lang. Pero kung titingnan natin ang kwento, mula creation, nilikhaan ng Diyos ang tao, lahat ng tao ang plano ng Diyos. Pero dahil mas pinili ng Diyos, ng tao, ni Adan, ni Eva, na makinig dun sa sinabi ni Satanas, kaya't sila'y naimpluwensya ng kasamaan at naikayat na sumuway sa Diyos. Dahil sa pagsuway sa Diyos, namuhay sila, naging makapangyarihan yung kasalanan, at ito'y nagdala ng kamatayan. At dahil doon, naging masama ang tao. Mula sa pagiging masama ng tao, meron na namang bumukod na si Noah. Bumukod mula sa karamihan ng masasama. Kaya hindi siya na-impluwensyahan. Kaya sabi ng Bible, siya yung nag-iisang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ginawa ng Diyos para ibalik at alisin yung kasamaan ng mundo. Ibinukod niya si Noah at ang kanyang pamilya at ginunaw yung mundo sa pamamagitan ng baha. Pero pagkatapos nun, makita natin, nagsimulang dumami ang lahi mula kay Sem, Sam, Japhet. At doon muli, sumama ang tao. Bakit? Na-impluwensyahan ng mabuti o ng masama. Sa kwento, makita natin, mas maraming naka-impluwensya ng masama. Bakit? Dahil malayo ang Diyos. Dahil patay ang espiritu ng tao. Wala siyang consciousness about God. Kaya, muli, meron namang isang tao na binukod niya yung sarili niya, nakita ng Diyos matuwid si Abraham at nanampalataya sa Diyos. Kaya sabi niya, Abraham, ibubukod kita. Pinuha niya uli si Abraham, iwanan mong yung lahi, iwanan mong yung matina, iwanan mong yung bayan. At muli mangyayari yung proseso ng pagbubukod. Binukod niya si Abraham at sabi niya, mula ngayon ikaw ay magiging akin, pag-aari kita, yung mga anak mo, lahi mo, magiging bayan ko. At yung unang pagkakasabi na ikay lahing pinili, royal priesthood, bayan na nakatuon sa Diyos, sinabi yun kay Abraham at sa kanyang lahi. Binukod, iniwalay, kasi merong plano ang Diyos sa kanya. Hindi siya pwedeng maging katulad ng iba kasi nakatalaga siya para sa Diyos. Kaya makita natin nung mabuhay si Abraham, kakaiba siya sa lahat ng mga nabubuhay na katulad niya. Pagkatapos, makita natin ang Israel ang pinili ng Diyos sa gitna ng karamihan, pero kaya niya lang pinili ang Israel, ang purpose ay ipahayag ng bayan ito kung sino ang Diyos. At yun yung layunin ng Diyos. Hindi dahil special ang Israel. Kaya makita natin, lahat tayong mga mananampalataya, utang na loob natin sa Israel kung bakit nakilala natin ang Panginoon. Bakit? Sa kanila nagmula ang kwento kung sino ang Diyos. Sa kanila nagsimula ang Biblia. Sa kanila nagsimula ang mga propeta. Sa kanila nagsimula ang kautusan, ang kasulatan na siyang hawak natin ngayon. At sa kanila nagsimula si Jesus na siyang tagapagligtas, at si Jesus ang dahilan kung bakit ang mga hentil ay nasakop sa pangako ng Diyos. Kasi yun yung pangako ng Diyos kay Abraham, pipiliin kita at sino mang tumanggap sa iyo, sino mang magpala sa iyo, ay pagpapalain ko. Kaya sabi ng Diyos, dahil sa iyong inapo, dahil sa isang taong isisilang sa iyo, lahat ng bansa ay pagpapalain. Kaya lang, pansamantala, naging exclusive. Israel lang muna. Hindi mo pwedeng makilala ng buong bansa agad ang Diyos, hanggat walang nagpapakilala kung sino ang Diyos. Kaya exclusive Israel ang kinatipan ng Diyos.
Pero kalaunan, pagdating ni Jesus, doon na dumating yung pangako ng Diyos kay Abraham na buong bayan ay kanyang titipunin at ito'y kanyang magiging bayan din. At ito yung binasa natin na ang Diyos, pinili niya ang lahat ng mananampalataya. Hindi lang Israel ang tinutukoy dito. Sabi niya sa verse 10, dati hindi ka bayan. Nang ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa lahat ng mananampalataya sa panahon natin ngayon. Hindi lang siya Israel. Kalaunan, minsan hindi tayo tumigil dun sa pananaw ang Israel ang bayan ng Diyos. Katunayan, ang Israel ngayon, marami sa kanila hindi naniniwala sa Diyos, kay Jesus. At marami sa kanila pinapanalangin ng mga Kristiyano na maging Kristiyano rin. Marami na rin Kristiyano. Katunayan, parang sa ngayon, pag tiningnan sa history, alam nyo ba ang Iran ang fast-growing church sa panahon natin ngayon? Ang daming mga churches na nabubuhay dun sa Iran, na ngayon naapektuhan ng gera, na parang ang laging labas ang Diyos ay Diyos ng politika, na siyang hindi. Hindi political God ang Diyos. Hindi siya pumipili dahil ito'y politika mo, dahil ito yung iyong lahi. Hindi. Ngayon, ang Diyos ay hindi namimili dahil sa lahi, hindi dahil sa politika, hindi dahil kung sino ka man, siya'y namimili dahil sa pananampalataya. Ang pinili ng Diyos ay yung nanampalataya sa Kanya. Kasi ang isang nanampalataya, siya lang may kakayahan maging bagong nilalang. Siya lang may kakayahan na magpahayag ng tamang pagpapahayag kung sino ang Diyos. Kaya makita niyo yung katuruan ni Jesus. Dapat yun nakikita lahat sa mga taong nagpapahayag kung sino ang Diyos. Si Jesus ba'y naging mamamatay tao? Si Jesus ba'y naging makasarili? Si Jesus ba nagpahayag na siya'y dapat itaas? Na dapat unahin yung kanyang sarili? Dapat lahat kayo ay igalang niya siya? Hindi siya nagpahayag ganun. Bagamat siya'y dapat dakilain nung siya'y nabuhay siya bilang servant. Kaya lahat ng lingkod ng Diyos, yun yung pattern. Yun yung prototype. Lahat ng lingkod ng Diyos dapat maging katulad ni Jesus. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamatas, hindi dinadakila yung kanyang sarili, bagkus Diyos ang tanging itinataas. At yun yung dahilan kung bakit ko idinidiin ngayon na ang mananampalatayang pag-aari ng Diyos ngayon ay makita natin ng ebidensya, dapat kawangis niya. Hindi pwedeng ibinukod ka ng Diyos, hindi ka naging kamukha niya. Kung sino nagbukod sa iyo, magiging kawangis ka niya, magiging kamukha ka niya. Ang Diyos ang namili, hindi tayo. Siyang namili, mula sa karamihan siya'y kumuha, at ang Diyos ang siyang gumawa ng programa kung bakit siya namili. Yan ang tiyak na kalagayan. Kaya sa pangyayaring ito, makita natin ano ang dahilan, ba't siya namili? Ba't siya nagbukod? Ang unang dahilan, binukod para maging sa Kaniya. Yun yung unang dahilan. Kaya siya nagbukod kasi ang purpose niya na tayo ay maging para sa Kanya. Sabi niya dun sa binasa natin, sabi niya, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tingnan nyo, ano yung ibig sabihin ng chosen people? Chosen people, ito, basta tinabing chosen people, ito yung mga pinili ng Diyos na maging Kanya. Sa gitna ng karamihan, ang Diyos laging namimili. Makita natin mula sa umpisa, pagkatapos ni Adan at Eva, pinili niya si Abraham. Magkaanak si Abraham, si Isaac. Nung magkaanak si Isaac, si Esau at si Jacob, sabi ng Biblia, pinili niya si Jacob. Mula sa mga anak ni Jacob, pinili niya si Jose para gumanap nung kanyang layunin na iligtas ang Israel mula sa tagutom. At makita rin natin pagdating
pagkatapos ng patriarch, pinili niya si Moses. Bagamat si Moses ay naging Egyptian, pinili niya si Moses, binago niya si Moses, at pagkatapos si Moses ang siyang naging parang supernatural person sa Israel, na siyang nagdala at nagpakilala ng kautusan patungkol sa plano ng Diyos. At mula kay Moses, makita natin namili siya ng mga judges, namili siya ng hari. Ang Diyos ay laging namimili. Kaya pagdating sa kaligtasan, ang Diyos din ang namimili. Kaya ka pinili kasi upang maging Kanya. Sa oras na namili siya, tandaan natin, laging may plano siya. Hindi namimili ang Diyos na walang plano. Nung sinabi niya sa mga alagad sa Matthew 4, "Come unto me and I will make you fishers of men." Kasunod agad yung plano. Pinili niya yung 4, sabi niya, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo." May plano ang Panginoon. Sa tuwing namimili siya, may plano. Nakakalungkot minsan ang pananaw ng tao sa kaligtasan, parang isang ceremonial word, isang magic word. Hindi kayo sumunod ka sa akin at pagkatapos sabihin mo to at ikay maliligtas. Kung ganun ang pagpili ng Diyos, nonsense ang kaligtasan. Hindi ko sinasabing masama yun. Sinasabi ko lang, pwedeng hindi makatotohanan yun. Kasi ang pagpili ng Diyos, meron laging purpose. May dahilan kung ba't kailangan mong tumanggap sa Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi parang isang grupo ng mga rituals na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Ang kaligtasan ay hindi parang seremonya na kailangan maging proseso, matapos mo tong seremonyang to, tapos maliligtas ka. Ang kaligtasan na tinutukoy sa bayan na to, nanampalataya at nakipagrelasyon sa Panginoon. Kaya sa atin sa Kawan, idinidi natin yung sarili ng relasyon. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, naging pag-aari ka ng Panginoon at naging pag-aari mo ang Panginoon. Hindi siya parang ticket na parang, ligtas na ako at gagawin mo na ang gusto mo. Sa oras na tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, pag-aari ka na ng Panginoon. At dahil pag-aari ka niya, aasahan niya na gagawin mo yung gusto niya, yung purpose niya kung bakit kanya pinili. At asahan mo na siyang magiging patnubay mo siya dahil siya nang nagmamay-ari sa iyo. Anumang bagay na mangyari sa iyo, siya na ang gagalaw sa iyo. Kaya yung word na called out, sabi niya, called out, ang word nun is, makita natin yung holy. Yung word dun na ginamit dun is, royal, chosen people, royal priesthood. Basta tinawag na royal priesthood, role and responsibility yan. Basta tinawag kang royal priesthood, hindi yan title na makukuha mo, kundi isa siyang role and responsibility. Pag tinignan natin yung priesthood, sa Levitical priesthood, meron silang role, may function sila araw-araw, meron silang dapat gawin. Pag nagkamali nga sila ng paggawa, napaparusahan sila eh. Kaya responsibility at identity ang ibig sabihin ng royal priesthood. At makita rin natin dun yung salitang holy nation, na ang ibig sabihin ni hagios sa Greek word, na ang ibig sabihin ng hagios ay set apart. Mula sa karamihan, kinuha ka ng Diyos at dinala ka palayo dun sa kinalakihan mo, sa kinagawian mo. Kaya walang Kristiyano na galing ka dun sa dating buhay, tas naging Kristiyano ka, na walang nabago sa'yo. Hindi yun ang konsepto ng pagiging Kristiyano. Kasi yung word na identity mo is pagiging holy nation, ibig sabihin set apart, may babaguhin ng Diyos sa'yo. Iibahin ka. Darating panahon na hindi ka makikilala ng mga kasama mo. Alam niyo yung paghihiwalay na ginagawa ng Diyos, hindi yun madali. Kasi babaguhin ka ng Diyos sa paraang hindi ka noon ganoon. Sa paraang, sabi nga mas madaling gumawa. Mas gugustuhin natin
magpagawa ng bagong bahay kaysa mag-renovate ng isang bahay. Una, yung tibay nito, hindi kasing tibay ng bagong bahay. Yung re-repair, hindi ka lang basta maggawa. Magbakbak ka muna. Mag-alis ka muna ng mga dapat alisin, saka ka magre-repair, saka ka magdagdag. Kaya mas matagal at mas maproseso. Kaya makita natin sa pagbabago gagawin ng Diyos, hindi mahirap. Lalo na sa part natin. Hindi yun madali. Minsan masakit talaga yun. Masakit, yung bigla mong si Abraham, bigla niyang iniwanan yung kanyang mga pamilya. Na panahon na yun, ang bayan ng Ur ang siyang sibilisasyon. Siyang napakataas ang sibilisasyon nung panahon na yun. Kaya lang yung bayan ng Ur ay idolaters. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kailangan ng Diyos na iwalay si Abraham. Alisin si Abraham mula sa Ur at dalhin sa isang bayan na kung saan ipapahayag niya kung sino ang Diyos. Mahirap yun kay Abraham. Hindi yun madali kay Abraham. Minsan, sino sa atin naranasan mo nang humiwalay ka sa pamilya mo? Humiwalay ka sa bayan mo? Humiwalay ka sa kinalakihan mo? Marami sa atin nakaranas nun. Pero hindi lahat ng naranasan natin parehas ng sinasabi ng Biblia. Bakit? Madalas, may mga taong nahiwalay dahil sa sama ng loob. Sumama ang loob niya doon sa kapatid niya, kaya't gumawa siya ng paraan para humiwalay sa kanya. Ang naging dahilan ng pag-iwalay, sama ng loob. May pagkakataon dahil sa pride. Kaya ka humiwalay kasi ayaw mo yung uri ng mga taong yun. Nakita mo mas mataas ka sa kanila, kaya ayaw kong sumama sa inyo. Pag-iwalay din yun. Pero, dahil sa pride. Dahil dun sa hindi mo na gusto yung mga taong yun. Pag-iwalay din yun. Pero yung sinasabi ng pag-iwalay dito, ay walang kinalaman dun sa bitterness, sa pride. Walang kinalaman sa anumang pagkakamali, kundi may kinalaman sa pagsunod sa Diyos. Isa lang ang dahilan. Nais mong sumunod sa Diyos. Kaya mo iwanan yung dati mong buhay kasi naramdaman mo ito yung utos ng Diyos. Ito yung plano ng Diyos. At yung iwanan mo isang bagay na dati mong kinasisiyahan, iwanan mo isang bagay na dati mong mahal na mahal, masakit na bagay yun. Mahirap na bagay yun. Hindi ganun kadali yun. Tingnan nyo yung mga tinawag ng Diyos. Sa tingin nyo, si Pedro, iwanan nyo yung pangingisda nyo, sumunod kayo sa akin, papalitan ko yung gampanin nyo. Maging mangingisda kayo ng kaluluwa. Nung time na namatay si Jesus, anong unang ginawa nila? Bumalik sa pangingisda. First love nila yun eh. First love nila yung pangingisda. At yun yung buhay nila. Kaya yung iniwanan nila yung pangingisda, isang hindi madaling bagay yun. Mahirap na bagay yun. Pero dahil yun ang utos ni Jesus, gagawin nila yun kahit masakit. Gagawin nila yun kasi yun ang plano ng Diyos. Ito yung nakakatuwa. Yung first step na yun, ang siyang pintuan ng susunod na plano ng Diyos. Pero pag hindi nangyayari, yung first step na yun, na kailangan mong iwanan, yung pinapaiwan ng Panginoon, hindi mangyayari yung susunod na plano ng Diyos sa atin. Hindi mangyayari. Bakit? Malaking sagabal yung pinapaiwan ng Diyos sa atin. Malaking sagabal. Imposibleng magkaroon. Kaya nga, no one served two masters. Hindi pwedeng gustong-gusto mo to at gugustuhin mo rin to. Na siyang light and darkness ang siyang paliwanag ng Diyos. Hindi pwede. Kaya yung paghihiwalay sa Bible napakarami. Ang Corinthians, sinabi niya, sa 1 Corinthians chapter 6, diniin niya doon na pwede magkaroon ng pagsasama yung prostitute tsaka sa anak ng Diyos. Na ibig sabihin prostitute, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pwede bang magkaroon ng pagsasama yung sumasamba sa templo ng Diyos at sa templo ng Diyos-Diyosan? Pwede bang magsama si Belial at si Kristo? Hindi pwede. Kaya sabi niya, huwag kayong makisama. Hindi mangyayari yung gagawin ng Diyos sa iyo hanggat naroon ka
Kaya yun yung dahilan. Kaya niya tayo pinipilit alisin at tawagin para dalin dun sa nais niya. At yun yung dahilan ng ating doktrina. Minsan, nung nag-iisip lang ako, minsan naging pananaw ko na parang akala natin yung dati tayo'y tupang naliligaw o dati tayo nawala tapos hinanap tayo ng Diyos at dinampot at nilagay sa kanyang kawan. Na parang mindset ko dati noon, nag-iisa ka't nagpapariwara, naliligaw. Hindi ganun yung pananaw nung tinawag ka na Panginoon. Kaya ka naliligaw kasi wala ka sa tamang direksyon, pero ang dami nyo. Marami kayo na naliligaw. Kasama mo yung mga barkada mo, kaibigan mo, mga kultura na kinalakihan mo, na yun yung tinatawag na naliligaw. At mula doon, dinampot ka ng Panginoon. Anak, babaguhin kita. Dito ka sa kawan. Iba naman, yung tupa, mananampalataya na, biglang nalayo sa Panginoon. Yun talaga yung isolation. Yun yung nag-iisa. Yun yung nagpariwara ka at muli kang hanapin ng Diyos. Pero sa pagkapariwara mo, magkakaroon ka pa rin ng companion doon. At yung companion mo, mula doon sa grupo ng companion, dadamputin ka uli ng Panginoon at ibabalik sa Kanya nung marinig mo yung tinig ng Diyos. At yun yung purpose kung bakit pinili tayo ng Diyos. Gusto niya tayong iligtas at gusto niyang gawin yung plano niya para sa atin. Kaya yung word na, kaya yung kaligtasan, kaya nga intimate relationship, kasi magdwell-dwell ang Panginoon sa iyo. Mananahan sa iyo. Yung banal na Espiritu, papasok sa iyo. Paano siyang papasok kapag hindi na bago yung katauhan? Hindi siya pwedeng manatili dun sa isang dating kalagayan. Kaya sabi niya sa Galatia 2:20, namatay na ako kasama ni Kristo. Kung ako may nabubuhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo yung nabubuhay sa akin. Ganun din sabi niya sa 2 Corinthians 5:17. Sana akong bagong nilalang. Sabi niya, all things are past, new things has come. Ang kaaway, payag siya na maging Kristiyano ka at maging active na Kristiyano ka, pero may isang part ng buhay mo na magkasama pa rin kayo. Payag siya dun. Pero ang Diyos ayaw niya na ganun. Ang Laodicean Church, sinabihan niya, hindi ko maintindihan kung ikay sa akin, hindi ko malaman kung malamig ka o mainit, dahil hindi ko malaman kung malamig ka o mainit, isusuka kita. Ayaw ng Diyos ng half-hearted Christian. Ayaw ng Diyos na Kristiyano tayo ngayon, tapos nasira yung mood natin, hindi na muna tayo Kristiyano ngayon. Hindi ganun. Ang pagiging Kristiyano is lifetime. Isang desire o isang pagmamahal na simula nung matagpuan mo, kailanman di mo na siya bibitawan. Yung mga church fathers, makita natin, pinapatay na sila, tinotorture na sila, pinapakain sa leon, pero makita mo hanggang mamatay sila, hindi nila pinagpapalit ang Panginoon. Ayun ang pananampalataya. Yun yung pananampalataya. Once nakilala mo siya, naintindihan mo siya, ikaw mismo, hindi mo na siya ipagpapalit kailanman. Kasi wala kang makikita sa bundong ito na masihigit sa pagmamahal na kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Sa kalinawan, sa kabutihan na kaya niyang ilaan sa iyo. Kaya, kaya ka pinili, kaya ka iwalay para maging Kanya. At bilang Kanya, dapat makita sa atin yung kaibahan. Leviticus 25:6, sabi niya, lumayo kayo sa mga maruruming bagay. Ezra chapter 6, verse 4, sabi niya, mula sa impurity, yung sa mga masamang gawa ng lahing inyong pinanggalingan, nung bansa na yan sumakop sa inyo, huwag niyong dalin sa aking bayan. Kaya nga, tuwing sila'y lulusob at sasakupin ang isang bayan, pinagbabawal ng Diyos ang kumuha ng kahit anuman. Sunugin ninyo, patayin ninyo lahat, huwag kayong ititira. Dahil dun sa konsepto ng pagiging sacred ng bayan ng Diyos. Ayaw niyang na-impluensyahan tayo na siyang pagkakamali ng Israel. Kasi yung si Solomon lang hinayaan niyang kumuha siya ng asawa niya na hindi mananampalataya. Kalaunan, kahit gaano siya katalino, sumamba siya sa ibang Diyos-Diyosan dahil sa mga asawa niya. Yun yung
Kaya kayo hiniwalay para maging sa Diyos. Pero sa kabila ng pagkakaiwalay, makita natin, hindi papayag ang Diyos na partial yung pagkahiwalay natin, kundi total na paghiwalay ang nais ng Diyos para sa atin. Makita natin yung tatlong, dito sa first part na to, yung tatlong mahalagang salita. Una, distinction. Dahil ang Diyos natin ay dakila, once na iniwalay ka niya, gusto niya yung distinction. Makita ng maraming tao na ikay kakaiba. Distinction. Maging kakaiba. Kaya makita niyo yung sa proseso ng Old Testament. Sa Old Testament kasi, more on physical. Tapos yung interpretation niya sa New Testament. Bakit kailangan nilang magpatuli? Nagiging banal ba ang tao dahil sa tinuli siya? At pag hindi ka tinuli, hindi ka banal. Walang kinalaman yun. Kaya lang dahil lang sa distinction. Gusto ng Diyos makita ang Israel bilang ibang bansa, ibang tao. Kakaiba sa buong mundo. Kaya tinawag sila, ito yung bayan na tuli. Diba? Ito lang yung bayan. Na ganito yung practice. Ito lang yung bayan na walang Diyos-Diyosan. Walang Diyos na nakikita sa kanila. Lahat may mga ribulto, lahat merong mga paraan at may mga iba't ibang sitwasyon. Pero ang Israel, pag tinignan mo sa gitna ng mga maraming reliyon ng panahon nila, kakaiba ang Israel. Yun yung gusto ng Diyos. Pag akin ka, makikilala ng buong mundo, kakaiba ka. Distinction. Ayaw niyang may kamuka. Ayaw niyang may kaparehas. Pero sa panahon natin ngayon, kung hindi mo kayang maging distinction, makigaya ka na lang. Kasi para umangat ka rin. Siyempre, ang gagayahin mo, yung mga sikat. Tinan nyo yung cloning. Yung mga, anong tawag dito? Yung imitation, di ba? Ang ginagaya nila ay yung mga sikat, yung mga hinahangaan ng tao. Kung gagaya ka lang din, tapos gayahin mo pa yung hindi sikat, para nagsayang ka ng oras. Nagsayang ka ng pagsisikap. Kaya, yun yung trabaho ni Satanas. Okay sa kanya yun. Pero sa Diyos, hindi okay yun. Gusto niya, distinction. Pangalawa, holiness. Set apart. Makita ng Diyos, dahil akin ka, hindi ka na pag-aari ng iba. Maging ng sarili mo, hindi ka pag-aari ng sarili mo. Ako ang nagmamay-ari sa iyo. Kaya mararamdaman ng Diyos na pinaparamdam mo sa Kanya, Panginoon, ikaw ang nagmamay-ari sa akin. Ikaw ang nasusunod para sa akin. At yung panguli, identity. Nagiging malinaw sa atin yung ating katauhan, yung ating identity. Tayo'y God's own possession. Tayo'y God's flock. Pag-aari tayo ng Diyos. Tayo'y tupa ng Diyos. Tayo'y exclusive na pag-aari ng Diyos. Ang ganda nga sa Old Testament, sabi niya, nung pinili niya ang Israel, sabi niya, ang Israel ang aking magiging sariling akin, magiging bayan. Nung pinili niya ang Levites, sabi niya, ang Levites, huwag niyong bigyan ng mana. Ako ang magiging mana nila. Ako yung magiging pag-aari nila kasi sila'y pag-aari ko. Ang good news dito, makita natin, mahirap yung paghihiwalay. Mahirap. Masakit. At kailangan mong pwersahin yung sarili mo para masunod ang gusto ng Diyos na paghihiwalay. Pero, sa kabila ng hirap nito, ito yung maganda. Dahil pumayag ka maging bayan ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa anumang desisyon mo. Siya ang tumutulong sa iyo, siya ang gagabay sa iyo, at siya ang magiging provider mo sa lahat ng sitwasyon. Mahirap, pero magagawa mo dahil merong nagmamayari sa iyo na siyang may layunin nun, kaya once dinesire mo, magagawa mo yun. Walang imposible pagdating sa harapan ng Panginoon kasi siyang nagsabi, tiyak, magagawa mo. Makita natin yung mga imposibleng magbago ay biglang nagbago nung makilala nila ang Panginoon. At yun yung pinakamagandang bagay. Pangalawa ay yung binukod para maging kakaiba. Ibig sabihin, once na tinanggap mo ang Panginoon, naging pag-aari ka ng Diyos,
ang susunod programa na gagawin ng Diyos sa iyo. Renovation, hindi renovation, transformation. Babaguhin ka niya. Gagawa siya ng ngulmahan para maging ganun ka. Merong pattern ng Diyos. May blueprint na siya na gagawin niya sa iyo. Kaya lang, ano yung time frame ng pagtatrabaho ng Diyos? Nakadepende sa iyo. Depende sa atin. Kapag ikaw ay sumuko totally sa Panginoon at hindi lumalaban, mabilis yung trabaho magagawa ng Panginoon. Pero kapag tayo'y lumalaban at nangangatwiran sa Panginoon at makita natin, hindi natin maitakwil ang ibang bagay, meron tayong reservation, mabagal yung proseso ng pagbabago ng Panginoon. Hindi lang mabagal, masakit yung proseso na gagawin ng Panginoon. Bakit? Hindi papayag ang Diyos na manatili kang hindi mangyari yung gusto niya. Kaya gagamit siya ng paraan para baguhin ka. Yung unang paraan niya, hindi masakit yun. Normal yun, decision lang yun. Pero yung susunod, preparesahin ka niya para magbago. Yun na yung masakit. Yun na yung mga proseso. Andam, sino si natin naka-experience na bago ka nagbago, nakaranas ka ng mabigat? Nakalagayan. Di ba? Naranasan natin. Masakit. Yung word na pruning, no? Ang pruning hindi madali. Pero ang purpose ng pruning, para dumami ang bunga. Ang purpose ng pruning, para mas maging epektibo. Pero masakit ang pruning. Hindi madali ang pruning. At yun yung pangalawang proseso. Gusto ng Diyos magkaroon ng obra maestra na makikita ng mundo at ikaw yun. Ikaw yung pinili ng Diyos, kaya nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, ginawa mo siyang Panginoon at tagapagligtas, ang susunod, gagawa siya ng paraan. Ito yung tinatawag na sanctification. Kanina, justification, pinili ka ng Diyos, naging pag-aari ka, naging matuwid ka dahil sa Diyos, naging bayan ka ng Diyos dahil sa Kanya. Pero yung pangalawa is sanctification, ang Diyos ang magtatrabaho. Kasama mo na magtatrabaho para mangyari sa iyo yung kabuuang plano ng Diyos. So, sabi niya dito, doon sa verse na binasa natin, sabi niya, pagkatapos niya sabihin yung identity natin, binanggit niya doon sa talatang ito, yung sabi niya, that you may declare the praises of Him that called you out of darkness into His wonderful light. Merong transition. Out of darkness, mula dun sa kadiliman, pinili ka niya at ginawa kang pag-aari niya kahit hindi ka matawid. Minsan, yun yung pagkakamali ng teorya dati na kailangan mong mabait, kailangan mong matuwid, kailangan mong wala ng kasalanan bago ka lalapit sa Panginoon, na siyang maling-mali. Hindi mo kayang lumapit at hindi mo kayang maging matuwid kung wala ang Panginoon. Trabaho ng Panginoon ang maging matuwid tayo, trabaho ng Diyos ang magligtas sa atin, trabaho ng Diyos ang magbago sa atin. Kaya, nagsisimula lagi sa maging pag-aari ka ng Diyos. Pag naging pag-aari ka ng Diyos, ayun na. Papasok ang banal na Espiritu sa iyo, bubuhayin niya ang Espiritu mo, magkakaroon ka ng consciousness about God at magkakaroon ka ng desire na gustuhin yung plano ng Diyos. Yung Holy Spirit magiging teacher mo. At dahil doon, mangyayari yung unti-unting gagawin ng Diyos para maiyango ka doon sa dati mong kalagayan tungo doon sa kanyang bagong buhay, yung wonderful light ng Panginoon. Yung mabuti at kahanga-hangang bagay na plano ng Diyos para sa atin. Merong transition. At yung transition na yun, yung tinatawag natin na sanctification. Babaguhin ka. Kaya, bawal ang mediocrity o mediocre na Kristiyano. Kasi sa atin, lalo na kung simpleng tao lang tayo, hindi, tama na yan, okay na yan. Pero sa Diyos, hindi ganoon. Hindi pwedeng tama na yan. Dahil lang nagmamayari sa iyo ay makapangyarihang Diyos, dakilang Diyos, hindi pwedeng hindi ka maging dakila. Hindi pwedeng hindi ka maging kahanganga. Nung pinili niya kaya nga sa Corinthians, sabi niyan, kung mamili siya
Ang pinipili niya yung mangmang. Bakit? Kasi yung glory eh. Kapag ang pinili niya yung mga scientists, mga professionals, konti na lang yung glory. Sasabihin ng mga tao, dati na yung matalino eh. Kaya hindi mo masabing simula naging Kristiyano siya, yumaman siya, dati na yung mayaman. Di ba? Bagamat yung mayaman, kapag naintindihan niya yung glory ng Diyos, buong-buo yung glory, binibigay niya sa Diyos. Kaya lang, dahil kilala ng tao na siya'y mayaman dati, yung tao hindi agad maniniwala na buong kapangyarihan ng Diyos ang nagpayaman sa kanya. Nakukuha natin? Kaya minsan, gusto ng Diyos, numili siya ng mga mangmang, word na mangmang. Ha? Kaya nga, minsan may pastor akong kasama eh. Alam mo ba, ba't ka pinili ng Diyos? Sabi ni sa kasi mangmang ka. Nasaktan siya. Ayaw niya na makipag-usap doon sa pastor na yun. Kasi sinabihan siyang mangmang. Pero sa totoo lang, spiritually, mangmang lahat tayo. Bagamat matalino tayo sa ating mga kakayahan, sa ating mga personal na buhay, sa totoo lang, kung ikumpara sa Diyos, sabi ng Corinthians, yung pinakakatalinuhan ng tao, yun lang yung kamangmangan ng Diyos. Bagamat walang kamangmangan ng Diyos. Gusto niya lang ipaunawa na hindi mo maigitan yung plano ng Diyos sa iyo. Napakataas ng Diyos na pumili sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, hindi, okay na to. Magbihis ka. Pupunta tayo, sasama kita. Huwag mo akong ngayang mapaya. Kailangan maging maayos ka. Parang ganun. Punta kayo ng party, kasama mo si BBM. Alam nga namang naka-crocs ka, di ba? O kaya naka-maong ka. Hindi pwede ha. Magpatahi ka ng damit mo, siyang gagawa ng paraan, punta ka doon, sukatan ka, papatahi ka. Para maging elegante ka. Sa harapan ng Diyos, hindi siya papayag na yung dati mong buhay, ganun pa rin. Dadaan ka sa programa niya, meron siyang purpose na kailangan ipahayag mo. Kailangan makita ng ibang tao na ikay maging kakaiba. Si Abraham, noong una, dayuhan lang ang tingin nila. Pero kalaunan, tawag nila kay Abraham, the Prince of God. Si Moses, noong una, pina-question nila. Yung authority ni Moses, sino ka ba? Sino nagbigay sa'yo ng authority para kami pamunuan? Kalaunan, naging parang Diyos si Moses sa mga Israel. Si Joseph, makita natin, minsan pinagtabuyan, binenta. Pero yung proseso ng Diyos sa kanya, masakit. Mahirap. Gusto siyang baguhin ng Diyos. Gusto siyang itaas ng Diyos. Pero ang proseso, kailangan siya itakwil, ipagkanulo ng kanyang mga kapatid. Kailangan siya itapon sa balon. Tapos dumating yung magre-rescue sa kanya sa balon. Salamat sa Panginoon. Yung pala yung magre-rescue sa kanya, ibebenta siya sa Egypt. Sa Ismaelite at binenta siya sa Egypt. Pagdating sa Egypt, nakuha siya ng isang magalaking pamilya. Naging tapat siya maglingkod. Napagpala yung pamilya pero kalaunan, pinagbintangan siya na siyang nang-rape at nakulong siya. Masakit yung proseso na experience ni Jose para maranasan niya yung pagbabagong plano ng Diyos. Pero kalaunan, makita natin, nung natapos yung proseso, pangalawa siya sa pinakamataas na hari sa buong mundo. Dahil sa kanya, naligtas ang buong mundo sa tagutom. Yun yung plano ng Diyos sa atin. Naisip mo na ba, nung tinanggap mo Panginoon bilang tagapagligtas, pag-aari ka na ng Diyos. Hindi ka na pag-aari ng sarili mo o ng sino mang nakapaligid sa iyo. Pero dahil pag-aari ka ng Diyos, yung plano ng Diyos sa iyo, hindi mo mapipigil. Gusto ka niyang maging kakaiba. Gusto kanyang hangaan ng maraming tao upang hangaan nila ang Diyos. Si Pablo mula sa pagiging persecutor, sa pagiging kalaban ng iglesia, sabi niya sa Galatia chapter 1, dun sa dulo, sabi niya, nung makita nila yung aking buhay na dating tagapag-usig, ngayon ay tagapagpahayag ng ebanghelyo, nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Nakita niyo yung
yung pattern? Hindi kikilala, hindi maniniwala ang ibang tao sa Diyos kapag wala silang makitang ebidensya. At ang ebidensya na magpapayag sa kanila, ikaw na kumikilala sa Diyos, nakita nila yung pagbabago mo. Nakikita nila yung kaibahan mo. Nakita nila yung kalagayan mo. Alam nyo, sa isang araw, na-experience natin makisama sa iba't ibang tao. Sa pagkikisama natin, ito yung tanong. Sa isang maghapon, ilang tao ang natutuwa o nable-bless o natututo sa tuwing naririnig kang magsalita? Ilang tao yung sarap na sarap makausap ka? Kasi pagkatapos kanyang makausap, nakakaramdam ka ng kagaangan sa buhay. Naiintindihan nila yung kalagayan nila. Para kang Joseph, na-interpret mo yung kahirapan nila. Para kang Daniel, na nagiging good counselor sa kanila. Para kang Abraham, nung nadikit sila sa iyo, pinagpala sila. Yun yung pagiging kakaiba ng pagiging bahay ng Diyos. Kaya ka binukod ng Diyos kasi gusto ko niyang gawing kakaiba. Pero wag nating mamisinterpret yung word na pagbubukod, yung word na separation, hindi yun nangangahulugan na talagang in-exclude niya yung world. Hindi. Sa Corinthians, sabi niya, hindi ko sinasabi na umalis kayo sa mundo. Kasi kung sinibig ko sabihin umalis kayo sa mundo, kailangan yung mamatay sa mundong ito. Ang ibig sabihin na umalis kayo sa mundo, layuan nyo yung kanilang sistema, yung kanilang mga kasalanan. Bagus kasama nyo pa rin sila, pero magliwanag kayo sa kanila. Makita nila yung pagbabago na ginawa sa inyo ng Diyos. Yun yung pagkakaiba. Hindi totally na wala kang kaibigang unbeliever. Hindi. Kaya nga tinatanong ko kanina ilang kaibigan mo, yung pagkausap ka, naliliwanagan siya tungkol sa Diyos. Kasi yun yung purpose ng Diyos kung bakit kanya binago. Gusto niyang makita ng ibang tao na merong Diyos na nagbabago. Halimbawa, Samaritan woman. Yung Samaritan woman, prostitute siya. Makasarili. Wala siyang inintindihan. Tingin niya sa sarili niya. Kung ano gusto niya, gagawin niya. Pero nung nakilala niya si Jesus, nabago buhay niya at agad siyang nagpahayag, nakilala ko ang Kristo. Kita mo, yung mga tao lumapit sa Diyos. Sabi ng mga tao, nung unan, kaya kami narito dahil doon sa babae. Pero ngayon, narinig namin ng diretsahan kung sino ka. Dahil sa testimonya ng babae na pinaniwalaan nila, ay sila rin nakalapit sa Panginoon. At yun yung trabaho kung bakit gusto ng Diyos magbago tayo. Gusto niya yung presence natin, yung presence ng Diyos maramdaman sa atin na ibang tao. Yung paano tayo magsalita, naririnig nila yung Word of God. Bagamat hindi sila nagbabasa ng Biblia, naintindihan nila yung prinsipyo ng Diyos dahil nakikilala ka nila at nakikita nila yung prinsipyo mo. Kaya nga, sabi niya dun sa verse, sa Romans 12, verse 2, do not be transformed. Do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. At ang purpose nun, that you may prove what is the perfect will of God. At yun yung perfect will of God. Mula sa conformity, i-transform tayo ng Diyos. Kaya ang naging pag-aari ka ng Diyos, ang unang gagawin ng Diyos, identity na ikay sa Kanya. Pangalawa, transformation. Maging kakaiba ka dun sa dati mong ginagalawan. Hindi conformity. Kaya dito, makita natin yung mga verses na parang ang ganda ng metaphor ng Bible na para kang magiging shining star. Yun yung binanggit sa Timothy. Yun yung binanggit sa Daniel chapter 12 verse 3. Philippians chapter 2 verse 15. Sa Matthew 13:49, para kang liwanag na magliliwanag sa gitna ng kapulungan. Philippians chapter 2 verse 14 to 16. Matthew chapter 5, the salt and light, di ba? Galatians 6:20,
60 verse 1. Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Magigita yung kaliwanagan ng Diyos sa iyo kapag nangyari na yung plano ng Panginoon na pangalawa, para ka baguhin. Ikaw yung magiging liwanag sa gitna ng maraming tao. At panghuli, tayo magtatapos, ay yung kaya ka binukod, ay para sa dahilan na tayo ay magpahayag ng plano ng Diyos para sa iba. Imomodelo mo ang Diyos. Hindi sapat na maging modelo ka. Kailangan maging intentional na pinapakilala mo ang Diyos sa iyo. Kasi pag hindi ka nagsalita, yung glory mapupunta sa iyo. Kasi pag-uusapan ka ng tao Pag-uusapan ka ng tao. Pero sa tuwing naririnig mo na pinag-uusapan ka ng tao, yun yung opportunity mo para i-divert. Merong Diyos kasi na tumulong sa akin. Merong Diyos na nagbago sa buhay ko. Merong Diyos na siyang kumalinga sa akin at nagpangyari ng mga bagay na hindi ko kaya. Yun yung panahon. Kaya ka binago, noong una kaya ka pinili para baguhin, ngayon kaya ka binago para meron ding ibang mabago. Magmomodelo ka para sa iba. Gagamitin ng Diyos yung buhay mong binago para yung tao rin tumulad sa iyo. Sabi niya dun sa dulo, nung verse na binasa natin, sabi niya dun, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ibang-iba na yung sitwasyon. Ikaw na yung modelo para sa maraming tao. Ito yung nangyayari sa taong lumalapit sa Diyos. Kaya lang, iwasan din natin na maging judgmental, no? Kasi yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa atin, initiated by God. Hindi natin. Di ba? Kasi minsan, nung nag-aral ako dun sa, paano mag-involve sa community, isang seminar, paano mawin yung community, ang unang intro sa amin, alam nyo ba, madali bang ma-convert, mayaya ang ibang mananampalataya? Halimbawa, yung Iglesia ni Cristo, yayain mong umatid sa church mo, mapapa-attend mo ba siya? Sagot, hindi. Ang tanong, pag ikaw niyaya ng Iglesia ni Cristo, attend ka ba sa Kanya? Hindi rin. Ibig sabihin, merong great wall. Merong great wall na siyang dahilan kung bakit hindi mo siya mayayaya at hindi niya Kanya mayaya. At yung wall na yon, ang tanong sa amin, sino naglagay? Sino naglagay ng Great Wall? Ang sagot, Kristiyano. Bakit? Kasi program sa Kristiyano, huwag kang makikisama sa mga hindi mananampalataya. Kaya pag alam mo makasalanan ng isang tao, ay hindi. Nung naging barangay official ako, may mga kasamaan din akong Kristiyano. Pag yayayain kang uminom, sabi niya, ay hindi, nagbago na ako. Hindi na. Tinakwil ko na yan kasi alam ko, hindi nakakabuti yan. Isipin mo yung sagot mo. Sa tingin mo, magpapasalamat sa iyo mga taong kausap mo. Puro sila manginginom. Sabi mo, hindi, nagbago na ako. Ibig sabihin, hindi pa sila nagbabago. Yeah? Yeah? Hindi, iniwanan ko na yan kasi hindi maganda sa katawan niya. Ibig sabihin, sinisira nila katawan nila. Yung salita, yung sagot mo, maaring tama para sa iyo, pero masakit para sa kanila. Hindi mo sila mawiwin. Naglagay ka ng wall. Magkakaroon na ng rivalry between you and sa kanila. Ang tingin na nila sa iyo kaaway. Kaya pag nakitaan ka nilang mali, yari ka. Sa oras makitaan ka ng mali, yari ka. Oh, yan palang born again. Yan palang born again. Kaya, yun yung problema. Dapat maingat tayo sa pagsalita. Pag may mga taong nakita natin, mangungutang sa'yo, pero alam mo sugarol,
bibigyan mo nga ng tulong, pero ikaw kasi, palaimbot ka eh. Sugal ka ng sugal para dumami yung pera mo. Yan, dito yung, hindi ganun. Hindi mo siya mawiwin sa ganung paraan. Dapat tanggap natin kung sino sila, kasi hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Kaya mo silang tanggapin. Yan talagang kasi dati ganun din tayo eh. Di ba? Kaya mo silang mahalin. Bakit? Kasi kasama sila sa minahal ng Panginoon. Di ba? Pero wag mo namang bigay yung approval. Hindi, okay lang naman magsugal paminsan-minsan. wag mong sasabihin yun. Naintindihan mo, nandun sila sa kasalanan, wag mong bigyan na approval na, hindi, okay lang naman yan. Wag mong bigay yun. Wag nilang marinig mula sa'yo. Ay, sabi ni pastor, okay lang daw man yung minsan umiinom. Hindi dapat manggaling sa iyon. Bagkus, nararamdaman nila sa iyo na kailangan nilang tumigil kahit wala ka sinasabi. Kasi nararamdaman mo yung concern mo sa kanila, yung pagmamahal mo sa kanila. Kaya nga, maging sa oras ng paano tayong gagamitin ng Panginoon, kailangan natin makisama sa kanila. Kasi wala kang mawiwin kung hindi ka makikisama sa kanila. Pero, may goal ka, may mission ka na. Noong una, hindi ka gagamitin ng Panginoon hanggat di ka pa nababago. Kasi sa oras na hindi ka pa nababago at nag-mission ka na at sumama sa kanila, pagbalik mo, hindi ka na makabalik. Kasi katulad ka na rin nila. Pero kung nabago ka na ng Panginoon, nagkaroon na ng transformation, once na isaba ka sa kanila, hindi ka mahawa. Bakit? Malinaw na sa iyo kung sino nagmamay-ari sa iyo. At ano yung goal nung nagmamay-ari sa iyo. Ano yung purpose na nagmamay-ari sa iyo? Yung approach natin mag-iba. Yung pananaw natin mag-iba. Paano tayo mag-isip? Mag-iba. Laging nasa pag-iisip ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, na mapasa inyo nawa yung kaisipan ni Kristo. Ano yung kaisipan ni Kristo? Hindi niya inaatulan ng tao doon sa kanilang galaw. Kundi tinitingnan niya mga pagkakataon, paano maintindihan ng tao na merong Diyos na magliligtas sa kanya. Yung cross, sakripisyo para sila mawin. At yun yung kainaan ng mundo. Sa oras na sa bilay masama, sila hindi maganda, pero ikay matuwid pa rin sa kanila, yun yung opportunity na pwede mo silang mawin. Yun yung pagkakataon para sila maligtas. Kaya nga, bantayin na ngayon natin yung ating buhay. Paano tayong mag-isip? Paano tayong perspective natin sa mga bagay-bagay? Paano tayong mag-isip? Paano tayong magplano? Paano tayong makipagkwentuhan? Paano tayong gumalaw o umaksyon? Hayaan natin na lahat ng yon ay ginagawa natin dahil sa plano ng Panginoon para sa buhay nila. Minsan kailangan mong magalit, pero dahil sa Panginoon, hindi mo kailangan magalit. Na-experience ko minsan, nagdadrive ako ng motor, tricycle. Liliko ako, dahil wala akong side mirror, ay wala akong signal light na punde. Busina siya ng busina, ipapaliko ako sa church. Sumesenyas ako. Tapos biglang hinarang niya na ako. Minura-mura ako ng tao. Minura-mura niya ako. Alam niyo, wala akong naramdaman na sama ng loob. Wala akong naramdaman. Pero nakipagkatwiran ako, napapunta ako doon. Pero wala akong naramdaman. Ibig sabihin, tanggap ko na ganun talaga ang tao. Ganun talaga sila. Pag ginagawa nila yun, normal yun. Madalas nga pag nagdadrive kami ni Mrs., si Mrs. ang nagagalit at hindi ako. Siya yung bumababa at nakikipaglaban. Normal yun sa asawa. Pero sa akin, dahil nakita ko na ito ang kalagayan ng mundo, kaya pag gumalaw sila ng ganung kalagayan, tanggap ko. Mas lalo ako nagpe-pray, Lord, tulungan mo na makilala yung taong to. Hindi na ako lalabas pa sa plano ko. Kasi kung papasok ako sa plano ko, hindi ako papayag doon. Makikipaglaban ako. Pero papasok ako sa plano ng Diyos.
Hindi ako papayag na hindi ko gawin yung plano ng Diyos. Lalo na sa mga ganung sitwasyon. Lalo na sa mga sitwasyon na parang, kasi doon natin makikita yung kaibahan eh. Parang ganito eh. Yung isang boksingero, paano mong malalaman na magaling? Pag iniharap mo sa magaling. Pero pag iniharap mo doon sa hindi magagaling, hindi mo masabing magaling yan. Diba? Paano mo malalamang magaling isang tao? Pag nilagay mo sa mahirap na bagay at nakasurvive siya, doon mo malalaman yung magaling. At doon mo makikita kung alam mo na ikay pinagaling ng Panginoon sa mga sitwasyon na komplikado, mahirap tayuan, mahirap desisyonan, nakakapag-desisyon ka ng tama. Yun yung panahon na sinabi mo, maintindihan mo, yun yung panahon na gumabay ang Panginoon sa akin at nagbigay ng kakayahan para gawin ko yung tama. At yun yung trabaho natin. Kasi pag yun ang ginawa mo, yung taong nakapaligid sa iyo, iba ang dating sa kanila. Ba't kaya hindi nagalit yun? Ba't kaya... Pero sa oras na pinagbigyan mo sarili mo, kaparehas ka na rin ng mundo. Mas mahirap mo nang mawin yung mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi wala tayong pagkakaiba. Ganun ka rin. Kaya huwag kang magmamalinis. Yun ang nasa isip nila. Huwag kang magyabang sa akin na matuwid ka. Nakita ko rin na hindi ka matuwid. Kaya mahirap magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Madaling magsabi kung paano maligtas, paano tanggapin ang Panginoon. Pero yung paano ipamuhay para tanggapin nila ang Panginoon, kailangan mo masaktan, kailangan mo magsakripisyo, kailangan mong unawain na yun bagay na yun dumating kasi pagkakataon para i-perform mo yung plano ng Diyos sa iyo. Kaya sa tuwing mahirap na sitwasyon, tuwing mahirap na kalagayan, yun yung pagkakataon na pag-prepare mo, Panginoon, anong gagawin ko para maluwalhati kita? Ano yung gagawin ko para mapahayag ko na ako'y anak mo, na ako'y pinili mo? At yun yung pagkakataon na magkikita ng tao, merong Diyos sa buhay mo. Nawa, huwag tayong mapagod pagdating sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang Diyos natin, yung purpose niya, perfect. From beginning to end, perfect na yan. Alam niya paano maliligtas sa mga tao. Pero hindi dun kahirap, hindi dun ganun kadali. Katanayan dun sa gospel, nung bumaba si Jesus, nung pinili niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, akala niyo ba ako'y naparito para magbigay ng kapayapaan? Sabi niya, hindi. Naparito ko para magbigay ng tabak. Sabi niya sa Matthew 10, di ba? Verse 34. Naparito ko para magbigay ng tabak. Sabi niya sa Matthew 14, verse 16, malibang mamuhi kayo sa iyong ama't ina, sa iyong mga kapatid, maging sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat maging disipulo ko. Sabi niya, mamuhi. Mamuhi. Na ibig sabihin, once na gusto mong sumunod sa Panginoon, merong conflict. May conflict. Conflict sa magulang mo, conflict sa mga relatives mo, conflict sa mga nakakilala sa iyo, maging sa loob ng sarili mong damdamin, may conflict na siyang lumalaban, pero ikaw magdi-decide, disipulo ba ako ng Panginoon o hindi? Pag nakalimutan mong disipulo ka ng Panginoon, pagbibigyan mo sarili mo kung anong gusto mo. Pagbibigyan mo sarili mo kung anong gusto mong sabihin at gusto mong desisyon. Pero dumating yung panahon na naintindihan mo, disipulo ako ng Panginoon, doon mangyayari na in comparison, unahin ko ang Diyos. Pag may conflict in comparison, mahal ko siya, mahal ko ang Panginoon. Pag magkaroon ng comparison, mas maigitan mo, mahal ko ang Panginoon. Gusto ko to, pero gusto to ng Panginoon, in comparison, mas pipiliin ko yung gusto ng Panginoon kaysa sa gusto ko. Yun yung ibig sabihin ng verse na yun. Kaya pagdating sa pagiging disipulo, yun yung proseso ng Panginoon. Hindi na bababa ang Diyos para isa-isahin ng tao para magpakilala sa Kanya. Bumaba na siya dati. At yung mga Kanyang dinisipulo, inutusan niyang gayahin niyo ko. Tularan niyo ko. Gawin niyo yung nais ko. Sa tuwing ginagawa niyo, nakikita ng ibang tao kung sino ako, kung anong plano ko, at kung anong nais ko. Kaya, kailangan nating ipakita yung kahanga-hangang kabutihan ng Diyos
sa buhay ng maraming tao. Kailangan nating ipahayag sa maraming tao kung sino ang Diyos. Hindi to please ourselves, hindi to please others, but to please God. Kailangan natin maging servant sa harapan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Tayo tumayo at tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo. Mula sa salita mo, inilinaw mo na kami ay pinili mo. Bilang bayan mo, Panginoon, bilang tupa mo, bilang pag-aari mo, Panginoon. Panginoon, isang nagpapalakas ng loob namin, wala kaming katatakutang anupaman sa buhay namin, sapagkat ikaw ang nagmamay-ari sa amin. Kung dumating man ang kahirapan, Panginoon, hindi kami matatakot, sapagkat merong makapangyarihang Diyos, may dakilang pastol, na siyang nakatingin at nakasubaybay sa amin. Kung magkaroon man kami ng kagipitan o kagutuman, di kami matatakot, Panginoon, sapagkat ang aming dakilang pastol ang nangako ng sariwang pastulan na siyang magbibigay ng lahat ng pangangailangan namin. May mga pagkakataon na nalilito kami, nagkakaproblema kami. Yun yung pagkakataon nakakalimutan namin na nariyan ka. Tulungan niyo po, Panginoon, na patuloy kaming hubugin. Tulungan na mabago. Tulungan na gawin ang nais mo sa lahat ng aming buhay, sa aming karakter, sa aming pananalita, sa aming puso. Upang sa ganun, sa anumang pagkakataon, ay isang oportunidad para mapakilala namin kung sino ka. Gamitin mo ang buhay namin. Sa aming pamilya, yung buo naming sambayanan ay magsuko ng buhay sa iyo. Yung buo naming sambayanan ay kumilala sa iyo, Panginoon. Sila rin ay hubugin mo tungo sa nais mo, Panginoon. Sapagkat alam po namin, walang ibang dadakilain kundi ikaw. Walang ibang paparangalan kundi ikaw. Subalit ang pagbabago at ang kahangahangang trabaho ng Banal Espiritu ay siya'y makikita sa amin at sa buo naming sambayanan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang iyong iglesia na patuloy na umasa sa iyo, magtiwala sa iyo, patuloy na tumulong sa aming mga kalagayan. Naniniwala kami, Panginoon, may mga bagay na mahirap gawin, pero dahil sa tulong mo, Panginoon, dahil ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng kalakasan at kakayahan, magagawa namin ang lahat ng ito. Panginoon, salamat sa pagbabagong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magampanan namin ang lahat ng ito sa aming pag-uwi, sa aming trabaho, sa aming eskwelahan, sa lahat man kami naroon, makita sa amin ang galaw ng Espiritu Santo na siyang kawangis ni Kristo. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga anak sa aming mga pangangailangan. Kayo pong maging aming provider, maging sariwang pastulan ng aming buhay. Sa aming mga karamdaman, ikaw ang aming manggagamot na siyang tumulong sa amin. Kagalingan sa bawat isa, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at maging sa kalakasang espiritual, sa iyo namin dinadalangin. Ngayon, ang pagpapala ng Panginoon ay nais namin ibalik sa iyo dahil sa salita na iyong kaloob sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.